Ebanghelyo ay tungkol sa himala. Kayo po ba ay naniniwala sa himala? Do you believe in miracles? Yan, sabi mo sa iyong katabi, may himala magaganap sa iyo sa umagang ito. Bakit po kayo tumatawa? Well, sa ating pong banal na ebanghelyo ay narinig natin yung himala ng pagpaparami ng tinapay. Palagay ito ang kailangan natin ngayong panahong ito. Paramihin ang tinapay. Pakainin ang mga nagugutom. Well, ito pong ating banal na ebanghelyo, matatagpuan nyo sa 4 na ebanghelyo. At this is so to say, the climax of the manifestation of the messianic power of Jesus. Na puna po natin nung isang mga nakaraang linggo, ang ginamit po nating banal na ebanghelyo ay ayon kay San Marcos. Ito po yung mga detalye ng mga pagpaparami ng tinapay. Pero kung gusto po nating makuha ang simbolismo, the symbolism of the miracle of the Lord in this particular passage of the multiplication of the bread, the best guide is Saint John. Alam po nyo, yung account ni Saint John is original and is independent account when it comes to historicity and the literary form of the Holy Gospel. Kaya nga po makikita natin ano ho ba yung kaibahan ni Saint John. Tingnan po natin yung ating banal na ebanghelyo. Ang ginamit pong verb ay nasa imperfect tense. He was performing miracle. People was coming. Wala hong nakita ninyo kung bakit. Because in our parlance, when you talk about imperfect tense, it gives us the idea of a continuous habitual action. Kumbaga, nagpagaling ang Panginoon noon, hanggang ngayon ay nagpapagaling. Amen? So that's the very idea of Saint John. Second point, when you talk about Saint John, makita nyo lagi siyang merong sign. And sign is needed, according to Saint John, to qualify the miracle from the external appearance to get to the message of the Holy Gospel. The sign must be transcended. Kaya yung mga tao, kaya sila pumunta dahil may tinapay. Kaya sabi ng Panginoon, kaya kayo bumalik kasi may tinapay, siguro naghahanap kayo ng palaman. So yun po yung nasa sa isip nila, that Jesus is the wonder miracle worker. Pero hindi nila nakita yung the sign must be transcended. The sign must point to the miracle worker, namely Jesus Christ. Amen? So mapupuna rin po natin dun sa kay Saint John, yung kanya pong binanggit na kakaibahan. Sapagkat dun sa ibang account, ay yung mga disipulo ang nagsasabi, Lord, paano ko natin pakakainin? The disciples themselves drew the attention of Jesus that people and the crowd have nothing to eat. Sa ebanghelyo po ni Saint John na binasa ko ngayon, si Jesus mismo ang nagsabi, paano ba natin pakakainin yung napakaraming mga tao? So it is all the initiative of the Lord Jesus Christ. Amen? Alam ng Diyos na tayo ay merong pangangailangan. Alam ng Diyos na nagugutom tayo. Amen? Parang kayo mukhang gutom na, no? Parang katulad ng pare, gutom na rin, Ayan. Pero eto po, the best meal in the world is the Holy Eucharist. Amen? The third point about Saint John is the miracle happened in the context of a Passover meal. Ito po ay, it gives us the true Passover, namely, the Passover of Jesus. That of Jesus to the Father. Isa pong ano ba sa Tagalog ang Passover? Isa pong pagtawid mula sa kagutuman tungo sa kasaganaan. Parang pagtawid ng Panginoon mula sa kamatayan patungo sa panibagong buhay. And directly, it alludes to the reality of the Paschal mystery of the Lord. Ika-4 po, mapupuna po natin kay Saint John ay binanggit po niya yung
salita ng Panginoon na tayo magpapakain. Paano natin pakakainin ang mga taong ito? Alam ng Panginoon kung anong gagawin, but He was testing Philip and his disciples. Kaya nga ito po ay, it is a direct allusion to the experience of, in Numbers, of Moses, na paano tayo magpaparami ng mga, karne, gayong sawang-sawa na ang tao sa mana. It is a direct allusion of the Exodus and the manna experience. Ngayon po, ano po ang kahulugan ng banal na ebanghelyo para sa atin? Number 1, pag pinag-uusapan natin ay tinapay. Tanin niyo, ang tinapay galing sa wikang na Latin, panis. Kaya pag natagalan na, napapanis na. Ano? Kaya yung pandesal, pandekoko, pag malaki-laki, pandeunan, ano pa? Pandesal, pandekoko, pandemunay, ayan, pandelimon, lahat yan puro pan. Pero pag pinag-usapan po natin yung bread, di po ba yung bread, it gives us another idea. Yung mga anak nyo humingi ng bread. Ano po ibig sabihin ng bread? Pera, di po ba? Kasi po yung bread nung unang panahon, to eat a bread means to eat a meal, ibig sabihin ay mabuhay. Kaya nga po, ang tawag natin doon sa mga kumikita, anong tawag? The breadwinner. Siguro ang ilan sa inyo mga breadwinner, hindi po ba? Napakahirap pong maging breadwinner. And most especially to strike the balance. Kung paano po mapapanatili yung ating budget. Kaya nga po napakalaking problema kapag wala tayong budget. And to maintain that budget within the span of time, 2 weeks, isang buwan. And the greatest budget, saan po? Saan po, mga nanay, ang pinaka-greatest budget is the food. Sibug, pagkain. Kailangan yon ang number 1 budget natin. Kaya siguro ang Panginoon, nang nakita yung mga tao, ang naisip agad ay, gutom na gutom ang mga tao. Kailangang pakainin. Kaya nga nang nakita ng Panginoon, anong sabi niya? Paano nating pakakainin ang napakaraming mga taong ito? After all, Jesus is a breadwinner. Remember, after the death of Saint Joseph, he was the one who took care of his mother and earned his living as a carpenter in their village. Kaya nga, how could he not understand our problems, difficulties every day to have a balance of our budget? How could he not understand our needs, our tuition fees, our food, our budget for schooling? Paano hindi niya maintindihan? Sabagat Jesus is also a breadwinner. Amen? Kaya nga po sa ating pong pagdinilay ngayon, sa ating pong kawalan, ako po galing sa Amerika, nakita ko po ang mga tao patuloy na nawawala ng trabaho doon. Patuloy na nawawala ng bahay, patuloy na nawawala ng hanap buhay. Talagang makikita po nyo sa kanilang hapis na hapis ang kanilang mga pagmumukha. Dito po sa Pilipinas, kahit walang pera, nakangiti. Ha? Yung ngiting parang walang problema. Yung ngiting parang busog lagi, pero gutom yan. Ha? Yung ngiting laging parang solve lahat. Pero ibig sabihin po, naniniwala tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen?